Okay, tayo po ay dadako ngayon sa atin pong pag-aaral po ng mga salita po ng Diyos. At alam po natin na ang salita po ng Diyos ang siyang nabigay sa atin ng lakas, sigla sa atin pong paglilingkod na ito. At alam po natin na ang mga salita po ng Diyos ay katotohanan salita po ng ating Panginoon. Kaya nais ko pong basahin muna sa inyo ang aklat po ng John chapter 17, verse 17. John chapter 17, verse 17. The Bible said, mga kapatid, sabi po dito, sanctify them through thy truth, thy word is truth. No? Pakabanin mo sila sa katotohanan. Sabi po ni Lord, nung siya po'y nananalangin sa Ama, sabi ni Lord, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So walang duda po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Okay? Psalms chapter 12 verse 6. Ano sabi po roon? Okay? The word of the Lord are pure words, purified 7 times. So, ang salita daw ng Panginoon ay dalisay na salita. Okay? 7 beses siya dinalisay, no? O sinala. 7 beses sinala, dinalisay ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni David, the words of the Lord are pure words. Ang mga salita ng Panginoon ay tunay na salita, dalisay na salita na dapat po nating pakinggan po ngayon. Ngayon po, dito tayo ngayon mag-aralan sa aklat po ng Psalms, chapter 31, verse 24. Isang talata lamang po, dito tayo mag-aralan po mga kapatid. Basahin ko po sa inyo sa verse 24 ng Psalms chapter 31. Be of good courage, and this shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Sandali po tayo manalangin, Panginoon, nawa ay ipaunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita, ang inyong mga aral, at ang banal mong Espiritu ang siyang magbukas ng aming mga puso. Nawa ito po ay inyong itanim. Nawa ito po, Diyos, ang inyong mga salita ay inyo pong iukit sa kaibuturan po ng aming mga puso, Lord. Samahan niyo po naman kami na mga salita niyo po ay aming mga pakinggan, at alam po namin ang mga salita niyo ay siyang pagkapala sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po, dito tayo ngayon sa Book of Psalms, mga kapatid. Na kung saan po ay the Book of Psalms is a constant reminder, no? Pag sabing constant reminder, ibig sabihin, laging nagpapaala-ala, no? Siyempre, sa atin, sa mga anak ng Diyos, that the people of God need to understand their own feelings. Lahat tayo may feelings, no? Lahat po ba tayo may damdamin? Siyempre, lahat tayo may damdamin, no? And experience always in connection with God. No? Ito po ang nakasulat. Sinabi po ni David na ito po talaga lagi pong nagpaalaala po sa atin, no? Bilang mga tao ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, kasi sa atin po maraming katawagan. Sa harapan po ng ating Panginoon, tinatawag tayo ng mga anak ng Diyos.
Tinatawag po tayo ng mga mananampalataya ng Panginoon. Tinatawag po tayo ng mga tao ng Diyos. Tinatawag din po tayo ng mga lingkod ng Diyos. So marami po tayong katawagan, mga kapatid. Tinatawag din po tayo na saints. No? Mga banal, ibig sabihin, mga ligtas, mga mananampalataya. Mga born again, mga kinilos ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin, mga kapatid. Okay? So napangahalaga na makita ho natin sa ating paglilingkod na ito na kailangan pala ang people of God o ang mga tao ng Diyos ay lagi pong konektado ang kanilang buhay sa Lord. Amen po? Kasi mahalaga po yung Diyos sa buhay po natin. Okay? Once na hindi na po tayo nakakonekta sa ating Panginoon, mga kapatid, sigurado po na ang buhay po natin maging para bagang walang direksyon, no? Sa ating buhay na ito dito po sa lupa. Kasi ang nagbibigay po sa atin ng direksyon, tandaan po natin, yung ating Panginoon at ang kanyang mga salita. Siyempre, kung ang buhay mo ay may direksyon, kung ang paglalakad mo o pagbabiyahin mo sa iyong pupuntahan ay may direksyon, sigurado po, maging maganda yung resulta ng iyong ginagawa. Amen po? Ganon din po sa pagbabiyahe natin, no? Physically. Okay? Hindi naman po tayo nagbabiyahe para galing dito, sakay dito sa Kalikit, pagdating sa Cabanatuan, balik ka ulit, punta ka ulit ng Talavera, punta ka ng San Jose, walang direksyon, tama? So, mahirap po. Okay? Kaya tayo bumabiyahe kasi meron tayong direksyon, mayroon tayong pupuntahan na sigurado. Tama? Ganon din po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon na napakahalaga pala na ma-experience natin sa buhay po natin, maranasan natin sa buhay natin, na dapat ang buhay po natin ay lagi pong nakakonekta sa ating Panginoon. Kaya po, there are three important things to do as a people of God. Merong napakahalagang tatlong bagay na dapat po natin gawin bilang tao ng Diyos, bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Dito po tayo kukuha ngayon sa verse 24. Now, number 1, be of good courage. Sa Tagalog, kayo'y mga pakalakas. Okay? Bakit gusto ni Lord na tayo po ay maging malakas? Sapagkat tandaan po natin, tayo po bilang tao, bilang isang nilalang ng Diyos, tayo po'y mahina. Tama po? Ang tao po ay mahina. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya naman tayo lumalakas dahil po, pinalakas po tayo ni Lord. Tama po? Si Lord po ang siyang nagpapalakas sa atin. Pero bakit, Pastor, inuutusan pa tayo ni Lord na tayo magpakalakas? Kasi po, yung buhay po natin nakakonekta po sa Diyos. Tama? Hindi naman po pwede, sabi ni Lord, magpakalakas ka, hindi mo gawin. Kung hindi mo ginagawa ang utos ni Lord, ibig sabihin, wala kang connection sa Panginoon. Amen po? Baka akala lang po natin, meron tayong connection, pero putol na pala. Kaya nga po, siyasat po ni Lord yung buhay po natin. Basahin po natin. Aklat po ng 2 Corinthians, no? Chapter 13. Okay, basahin po natin. 2 Corinthians, 2 Korinto, chapter 13, verse 5. Ano sabi niyo dito? Sabi po dito, examine yourselves, whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye
reprobates. Tingnan niyo po. Sa Tagalog, sabi po, siyasatin ang inyong sarili. Diba? Pinapasiyasat ni Lord kasi baka yung sarili natin hindi na po nakakonekta sa ating Panginoon. Sabi ko dito, kung kayo ay nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyong sarili kung paano si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo ay mga itinakwil. Tingnan niyo po, meron palang mga reprobates. Reprobates, mga kapatid. Mga itinakwil. Okay? Kaya nga po, tandaan po natin, ang Diyos natin panlingkuran, hindi lamang sa Diyos ng pag-ibig. Tama? Siya din po ay Diyos ng galit at tuot sa mga taong masuwayin. Okay? Sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Sa mga taong hindi naka-connect sa Kanya. Sapagkat ang connection mahalaga. Di ba? Maraming tao ngayon, ang gusto nila ay magkaroon po sila ng maraming connection sa tao. Yun po karamihan po, no? Di ba? Kaya nga ang mga tao ngayon ay nagsisiagawan sa politiko. No? Sa politika. Kasi gusto maraming connection. Tama? Okay? Gusto maging kaibigan ang mga politiko. Gusto magiging kaibigan ang mga kilala sa bansang ito. Gusto nila konektado sila roon. Pero ang tanong, yung pagkakonekta ba nila ng kanilang buhay sa Lord ay para po ba sa ikalalago ng kanyang buhay spiritual o para lamang na siya po ay makakuha ng mga bagay na gusto niya? Diba? Kaya po, iba yung pagkakonekta mo sa mga tao kaysa pagkukonekta mo sa Lord. Bakit? Kasi si Lord overall po yan lahat. Tama po? Kasi ang tao, limitado lang po yan. Okay? Isang beses, dalawang beses, tatlong beses, matulungan ka, after nun. Siyempre, ang tao, ano po mangyari? Napapagod din, tama? Hindi laging ganun. Pero kung tayo nakakonekta sa Lord, mga kapatid, si Lord po ay hindi napapagod sa atin. Amen? Si Lord po ay talagahong ang gusto niya na tayo po ay laging kumukonekta sa Kanya. Yun po ang gusto nating Panginoon. Kaya nga po tayo ay pinapasiyasat ni Lord yung ating mga sarili kung tayo ba daw ay nasa pananampalataya pa. Kasi baka wala na po, mga kapatid. Okay? So anong paraan para masabi natin nakakonekta tayo sa Lord? Konektado ba buhay natin sa Lord? Dapat konektado. Ang tanong, sabi natin, Amen. Konektado ang buhay natin sa Lord. Nananalangin ba tayo araw-araw sa Lord? Dapat araw-araw tayo manalangin sa Lord. Diba? Dapat prioridad ang ating Panginoon. Sa buhay po natin, pagkagising, manalangin sa Lord. Pangalawa, nagbabasa pa ba tayo ng salita ng Diyos? Basa po tayo kasi pagkain ng ating kaluluwa po yan. Delikado pagka hindi tayo nagbabasa. Bakit? Magugutom ang ating kaluluwa. Pag nagutom na yan, mga kapatid, pag nagutom po ba isang tao, lumalakas o humihina? Humihina na po yan. Yung tuhod, mahina na po yan. No? Kaya nga may kasabihan, utusan mo man ang utusan ng tao, basta busugin mo, walang problema. Tama? Oo. Huwag mo nang utusan, pero hindi mo pinapakain, magkaroon ng problema po yan. Iiwanan ka. Totoo ba? Hindi. Totoo po. Sa paglilingkod sa Lord, dapat ay
Pakainin natin ang ating mga buhay, espiritual o yung ating kaluluwa, para magkaroon po siya ng lakas, sigla, maging malusog, at lagi pong nakakonekta sa ating Panginoon. Ang buhay po natin kasi katulad po yan ng gripo na galing po sa tangke. Tingnan niyo po. Kung ang gripo galing sa tangke, pagka isara mo, may tumutulo pa ba? Wala na. Pero, konektado ba yung tubo? Konektado po ba sa tangke yung tubo? Konektado. Ganon din ang mananampalataya eh. Akala mo konektado, pero wala na palang dumadaloy na tubig. Okay? Wala na palang pananampalataya sa Lord. Hindi na pala ginagawa yung kalooban ng Diyos. Hindi na pala nagbabasa, hindi na pala nananangin. At hindi na dumadalo sa gawain po ng Panginoon. Okay? So, hindi na siya, ibig sabihin, konektado siya, pero wala nang dumadaloy. Wala nang sigla ang kanyang paglilingkod sa Lord. Okay? Kaya po, mahalaga na maintindihan po natin, makita po natin mga kapatid, na napangahalaga po pala yung ating connection sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, be of good courage. Kayo'y mga pakalakas. Saan tayo magpakalakas, mga kapatid? Example po natin ng ating mga sarili. Ang ating physical na katawan. Okay? Para lumakas, ano po ba ang gagawin po natin, mga kapatid? Para lumakas ang ating physical na katawan. Ano ang ginagawa ng tao? Di ba pinapakain? Tama? Nag-exercise. Okay? Para lumakas ang kanyang physical na katawan. Pinakakain niya ng mga masustansyang pagkain. Okay? Pinapakain niya ng mga prutas at gulay. Oo, hindi po lagi karne. Hindi lagi Jollibee. Di ba? Kailangan may gulay din, may prutas din. Kasi po, ang kailangan ng katawan natin, maraming vitamina, hindi isa lang. Tama? Kasi marami ang parte ng katawan natin na nangailangan ng vitamina po para tayo lumakas, sumigla. Ganon din po ang buhay spiritual natin. Kailangan ng pagkain, kailangan ng vitamina, kaya ang ginagawa natin, magbasa tayo, manalangin tayo sa Lord, at dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? Kaya pag lilingkod sa Lord, hindi lang po tuwing Sunday na nakaupo lang po tayo. Diba? Yung tatlong S, SSS. Hindi po Social Security System. Diba? Ano po? Tinatawag po na SIT. No? Yung isang S, satisfied. Yung kontento ka na lang. Okay ka na lang dyan. Diba? Ano pa isang S? Okay? Nakalimutan ko pa isang S sa sunod. Italakayin natin. Okay? So mahalaga po yun, mga kapatid. Na tayo po ay magpakalakas. Sabi ni Lord, kayo'y mga pakalakas. Dapat tayo ay maging malakas sa ministry ng Panginoon. Amen? Sa gawain po ng ating Diyos, maging malakas tayo dapat, mga kapatid. Sapagkat napakasarap po sa pakiramdam sa buong buhay po natin na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Wala kang pangamba sa buhay. Tama? Totoo po ba yun? Pagka kay Lord ka, wala kang pangamba kasi alam mo na si Lord ang siyang gagawa ng mga bagay na yan para po tayo ay magpatuloy, manatili at patuloy po na maging payapa, may kagalakan, may kaaliwan at pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Napaka-importante po yun, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, mga
kayo'y mga pakalakas. Una, sa ministry ni Lord, sa paglilingkod sa Lord. Saan pa tayo magpakalakas? Sa hamon sa buhay. Tama? May hamon ba tayo sa buhay? Marami. Di ba? Okay? Lalo na yung mga bata pang edad, maraming hamon sa buhay po yan. Kasi kami, kung sa araw pa, 4:00 na. Diba? Malapit na kaming palubog. Okay? Kayo, mga 10:00 pa lang. Di ba? Kaya marami pang hamon sa buhay, mga kapatid. Kaya napakahalaga na dapat gawin natin yung payo ng Panginoon nang sabi ni Lord, kayo'y mga pakalakas. Bigyan natin ng bitamina ang ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Bigyan natin ng maraming mga vitamins yung ating buhay espiritual sa ating paglilingkod sa Lord. Ano pong mga vitamin? Magbasa tayo araw-araw. Manalangin tayo araw-araw. Lagi nating pagninay-nilayan yung salita po ng Diyos. At pag may gawain ng Diyos, dapat nandun po tayo. Okay? Sa pamamagitan noon, ibig sabihin po, mga kapatid, binibigyan mo ng bitamina ang iyong kaluluwa. Tama? Pinapalakas mo ang iyong buhay espiritual. Yun po ang importante, mga kapatid. Kaya po, di ba, may mga hindi po maiwasan sa paglilingkod natin bilang siyang Kristiyano. Tayo po ay nakaharap sa mga problema. Sino ba ang walang problema sa atin? Di ba lahat tayo meron? Pero ang problema yan, mga kapatid, hindi mo dapat problemahin yan. Tama? Dapat ibigay sa Lord. Meron pong kasabihan, do not problem your problem. Because if the problem will problem you. Diba? Huwag mo yung dapat problemahin ang problema. Sapagkat kung problemahin mo ang problema yan, maging problema mo. Ibigay natin yan sa Lord. Ang mga problema na yan, mga kapatid. Mga trials, mga temptations, hindi po maiwasan po yan, mga kapatid. Ibigay natin sa Lord. Yung mga kalaban natin, di ba? Sinong pinakamatindi nating kalaban? Yung diablo. Sarili natin. Yung kapwa natin na tumutuya sa atin. Diba? Maraming kalaban po. Kaya sabi ni Lord, kayo'y magpakalakas. Be of good courage. Katulad po ni David. Nagkaroon po siya ng trouble sa buhay po niya. Okay? Nagkaroon po siya ng mga kalaban sa paglilingkod po sa Lord. Hindi po talaga may iwasan po yun, mga kapatid. Kaya dito sa paglilingkod na ito, hindi po yan bago kapag tinutuya yung pastor. Amen po? Pagka tayo tinutuya, hindi po yan bago. Talaga mangyayari po yan. Bakit? Sumusunod tayo sa kalooban po ng Diyos. Subukan mo, sundin mo kalooban niya. Gusto ng tao. May tutuya pa kayo sa atin? Hindi, kasi kampo ka na ng tao. Kampon ka na nila. Kauri ka na nila. Bakit tayo ay mayroon mga ganon? Mga pagsubok, problema, mga temptation, mga trouble sa buhay. Sapagkat, tandaan po natin, nararanasan po natin yan, ngunit yung Diyos lagi po nandiyan sa atin. Ano sabi ni Lord? John chapter 14 verse 1. Sabi po natin pa Hesus Kristo, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Diba? Sabi ni Lord, believe in God and believe also
in me. Tingnan niyo po, kailangan nating sumampalataya sa ating Panginoon. No? Huwag dapat maging trouble ang buhay po natin. Ang ating puso, mga kapatid. Sapagkat ang ating buhay, ang ating puso, ang ating buong pagkatao, nakakonekta po yan sa Diyos. Amen po? Pagka nakakonekta ka sa Diyos, may tendency ba na diringgin ni Lord ang ating panalangin? Amen. Nakakonekta ka eh. Konektado ang buhay mo sa ating Panginoon. Kaya dapat huwag tayong matakot anumang gagawin ng tao sa atin. Amen po? Ano man ang gagawin ng kalaban sa atin, huwag tayong matakot, mga kapatid. Okay? Kaya po, tandaan po natin, maraming klaseng mga tao ngayon nagsisilipan na dito sa mundo. Okay? Minsan ang pagkakala na dahil pastor, aabusuhin na lang. Tama ba? Minsan, pinaparatang sa pastor. Di ba? Tandaan po natin, mga kapatid, ang tunay na pastor nangatwiran sa katwiran. Tama? Ng Panginoon. Sa totoo. Hindi po pwede na ang totoo maging hindi totoo. Pag totoo, totoo po talaga. Pag mali ay mali. Ganun po yung ating Panginoon. Okay? Ibig sabihin lamang po, itinutuwid lang po tayo ng Diyos. Tama? Sinasabihan lang po tayo ng ating Panginoon. Kasi wala naman ibang magsabi sa atin tungkol sa mga bagay na espiritual. Okay? Kundi, of course, yung lingkod po ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sabi po sa Psalms chapter 27 verse 14, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Tingnan niyo po, mga kapatid. Oh. Maghintay daw sa Panginoon. At kayo'y mga pakalakas. Sabi po ni David. At siya ay magbigay ng kasiglahan sa inyong mga puso. Wait, I say on the Lord. Malinaw po yan, mga kapatid. Basta sa Lord lang po tayo, dapat nakakonekta ang ating buhay, mga minamahal. Ano pa po ang sabi po ni Moises kay Joshua at saka sa mga Israelita during the time? Deuteronomy chapter 31. Basahin po natin. Okay? Deuteronomy chapter 31, verse 6, mga kapatid. Sabi po dito, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, it is that thou go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Kayo'y mga pakalakas at mga pakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Sa atin pong paglilingkod, ilang dekada na, mga minamahal. Sa akin pong experience po, hindi po kami pinabayaan po ng Diyos. Hindi kami iniwanan ng ating Panginoon. Bakit? Alam po ng Diyos yung puso ng kanyang lingkod. Okay? Kahit kailan po, mga kapatid, sa anumang mga aspeto ng buhay, hindi ho tayo iniwan ng ating Panginoon. Pangako po kasi ng Diyos yun, ang sabi po ni Lord. Malinaw po, He will not fail thee, nor forsake thee. Verse 7, and Moses called unto Joshua, and said unto him, in the sight of all Israel, be strong,
and of a good courage. For thou must go with these people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. At tinawag ni Moses si Joshua at sinabi sa kanya, sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay ayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila at yung ipamamana sa kanila. Ito po yung tinatawag na bayan ng puno ng pagkain, puno ng gatas at pulot-pukyutan, puno ng langis. Ito po yung Kanaan. Ito po yung promised land ng ating Panginoon na dapat marating nila po ni Joshua at saka ng mga Israelita. Sa atin, ganun din po, mga kapatid. Wala pong pagkakaiba. Bakit tayo sinabihan ni Lord na huwag matakot, magpakalakas, magpakatapang, sapagkat tandaan po natin ang promised land na binigay ng Diyos sa atin. Ito po yung kaginhawaan sa buhay. Amen po? Ito po yung na tayo po ay nakapagpahinga sa paglilingkod sa Diyos, na ang buhay po natin ay pasaganain ng ating Panginoon. Dito po sa lupang ito na atin po ngayon ginagalawan, mga kapatid. Yun po ang pangako po ng Panginoon, mga minamahal. Kaya po, utos po ni Lord nang sabi niya, kayo'y mga pakalakas. Maging malakas tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Huwag po tayo, mga kapatid, magdadalawang isip na ang buhay po natin ay ibigay sa ating Panginoon. Walang saysay po ang buhay ng isang tao kung ang buhay niya hindi niya binigay sa Diyos. Bakit? Magiging miserable ang buhay. Magiging magulo ang buhay sa kanyang pamumuhay dito po sa lupa. Di ba ba? Kaya, malamang kung wala tayo sa Panginoon, baka kung ano na nangyari sa buhay po natin. Ayan po. Baka naging katulad na tayo sa iba na nagsisiliparan mga kaldero. Di ba? Pag walang bigas, walang pagkain, Allah! Iaway na. Diba? Baka, kung wala tayo sa Lord, baka ang kaisipan natin katulad ng mga kaisipan ng iba. Di ba? Pagka kasamang barkada, lumalabas yung ubi. Diba? Pagdating sa pamilya, lumalabas 10 na lang. Wala na. Diba? Sabi pa sa barkada, sige, sky's the limit. Pero pag naubos na, kala mo unggoy. No? Ano na doon sa terrace niya, nakaupo na ng gano'n. Nag-iisip ka na magagawin. Hindi ho gano'n ang buhay, kapatid. Ang buhay po, ang masayang buhay, ay ang paglilingkod sa Diyos. Amen po? Ang magandang buhay po ay ang paglilingkod sa ating Panginoon. So, utos po ni Lord na tayo po ay magpakalakas. Ganon din po si David, sabi niya kay Solomon, magpakalakas din. Maging po yung mga kabatiran na nakita niya si Pablo sa malayo, lumakas po ang kanilang paglilingkod sa Lord. Basahin po natin, Acts chapter 28, mga kapatid. Okay? Acts chapter 28, verse 15.
Sabi dito, sa wikang banyaga and from thence, when the brethren heard of us, take note, brethren, mga kapatid, they came to meet us as far as Api Forum and the three taverns, whom when Paul saw, he thanked God and took courage. Tingnan niyo po. Lumakas ang loob nila nung nakita nila si Pablo na napunta sa kanila, nung pumunta sa kanila. At kung atin pong tuloy-tuloy na babasahin po ito ang chapter 28, lalong lumakas ang kanilang loob. Nagkaroon po sila ng courage sa buhay dahil sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, dahil sa kanilang paglilingkod, dahil sa pagbigay ng encouragement ni Pablo sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin lamang po, mga kapatid, isa din po pala sa mga dapat gawin ng isang mananampalataya na makinig ng salita po ng Diyos. Amen po? Bakit? Kasi ang salita po ng Diyos nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob. Totoo po ba yan? Totoo po. Nagbibigay ng lakas ng loob. Alam niyo po naman, ang tao may kaduwagan. Tama? Totoo yun, mga kapatid. Lahat tayo, bilang tao, meron pong tinatawag na sa ibang bagay natatakot tayo. Tama po? Iba-ibang klaseng mga tao. Diba? Ang iba, pag nakakita ng uod, natatakot. Yan. Pag nakakita ng bulate, natatakot. Iba-iba. Okay? Ang iba naman, natatakot kapag ka nakakita ng ibang tao. Na? Di ba ba? Ang iba naman, kalansing lang, takot na. Kasi talagang ang tao natakutin. Tama po? Pero para mapawi ang ating takot, mawala yung ating takot, ano po yung gawin ng isang tao? Ang gawin po ng isang tao, dapat sundin niya ang utos ni Lord. Ang sabi ni Lord, kayo'y mga pakalakas. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita po ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, ang nagpapalakas po sa atin, hindi po si pastor. Amen? Ang nagpapalakas po sa atin, yung ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita po, mga kapatid. Kaya malinaw po na tayo ay mga pakalakas, sabi po ng ating Panginoon. Siyempre, may gagawin tayo para tayo lumakas. Magbasa, manalangin, patuloy na maglingkod sa Panginoon, patuloy na dumalo sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Romans chapter 8, verse 31. Para mas lalo tayo maging malakas sa atin pong paglilingkod nito, mga kapatid. No? Romans chapter 8, verse 31. Anong sabi ho dito, mga minamahal? Romans chapter 8, verse 31. Sabi po dito, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Tingnan niyo po. Ano ba ang masasabi natin kung gayon? Sa mga bagay na ito, sinong kausap, mga kapatid? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino bang maaaring maging laban sa atin? Tingnan niyo po, mga kapatid. Kung ang Diyos dahil sa atin, sino pa ang maging laban sa atin? Bakit? Kasi ang Diyos nagagawa niya ang lahat ng mga bagay. Amen po?
well protected po tayo ni Lord. Tandaan po natin yan mga kapatid. Dapat sampalatayanan po natin yan. Okay? Kasi tayo konektado po sa ating Panginoon. Verse 35, tatalon po tayo. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ba ang maghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya dito, shall tribulation, kapigatian ba? Or distress? Kagipitan ba mga kapatid? Or persecution? Or famine? Gutom ba? Or nakedness? Or peril? Or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Gaya ng nasusulat alang-alang sa iyo, ay pinapatay kami sa buong araw. Sabi ni Pablo, kami ay binibilang gaya ng mga tupa para sa katayan. Verse 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Hindi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo kaysa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Panghawakan po natin ito mga kapatid. We are more than conquerors through our God. Verse 38, for I am persuaded that neither death nor life, not angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Tingnan niyo po, no? Ano man mga bagay na yan sa buhay po natin, dapat matyak natin na walang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Di po ba pagka sa Diyos tayo matibay? Tama? Bakit? Ang Diyos natin matibay. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Kahit sino man yan, presidente man yan, sino man tao, walang makapaghiwalay sa atin. Ang sabi lamang sa atin ng ating Panginoon, be of good courage. Number two, He shall strengthen your heart. Okay? He shall strengthen your heart. Okay? Kayo ay magdalang tapang sa inyong puso. Kayo ay magdalang lakas sa inyong puso. Okay? Kaya po, talaga ho, laging issue sa buhay po natin, yung puso. Diba, nung nakaraan natin pag-aaral, fix and establish our heart on God. Napakahalaga yung puso, mga kapatid. Diyan po kasi yan tumitingin si Lord. Amen po? Si Lord po hindi tumitingin yan sa anyo mo o sa panlabas na anyo mo. Ang tinitingnan ni Lord yung puso natin. Kung gaano po yung ating puso o anong motibo natin sa atin pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Maging matapang dapat, maging malakas dapat yung ating puso sa ating paglilingkod.
Mahirap po pagka ang puso ay mahina. Okay? Kahit po sa pisikal nating katawan, no? Pag mahina ang puso, anong nangyayari, mga kapatid? Ano pong ating naramdaman pag mahina ang puso ng isang tao? Nanghihina po yan. Tama po? Pag mahina ang puso, nanghihina ka rin sa iyong pisikal na katawan. Okay? Delikado pag mahina ang puso mo, may tendency din po na atakihin ka sa puso, sa pisikal. Ganon din sa ating buhay espiritual. No? Para po hindi manghina yung ating puso, okay? Kailangan natin yung ating Diyos. Kailangan natin ang ating paglilingkod. Kailangan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Kailangan natin na tayo po ay merong koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ano sabi dito mga kapatid? Basahin po natin ang Ephesians chapter 6, verse 10. Okay? Ephesians chapter 6, verse 10. Sabi po dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa wakas, aking mga kapatid, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. So, utos ba ni Lord na tayo magpakalakas? Utos po ni Lord yan, mga kapatid. Kasi alam ni Lord na tayo ay mahina. Kaya gusto ni Lord, tayo po ay magpakalakas, no? sa ating paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Sino magpapalakas sa atin? Si Lord. Sabi ni Lord, I will strengthen thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kaya ang rason po kung bakit nagawa po ni Pablo ang lahat ng mga bagay, sapagkat siya po ay pinalakas ng ating Panginoon. Okay? Ano sabi po ni Pablo? Philippians chapter 4 verse 13. Sabi po ni Paul, I can do all things which I can do all things through Christ, which is strengthening me. Diba? Nagagawa ko lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Kaya po hindi naman natin magawa ang mga bagay nito kung wala po yung ating Panginoon. Amen po? Kaya naman natin nagagawa ito, ang ating pagsamba, ang ating pagbabasa, pananalangin, lahat ginagawa natin. Pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Hindi lamang kalakasang espiritual, maging kalakasang pisikal. Tingnan niyo po. Kaya tayo ay nakapaglakad pa. Kaya tayo ay malakas ngayon dahil ang nagpapalakas sa atin, si Lord. Hindi naman po ang ating sarili. Tama po? Si Lord po lahat yan, mga kapatid. Si Lord po, kaya nga po tayo tinuturuan ni Lord kung paano tayo maging malakas sa buhay na ito. Okay? He shall strengthen your heart. Okay? 1 Peter chapter 5. Anong sabi dito mga kapatid?
1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi po dito, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Tingnan niyo po, siya po nagpapalakas sa atin. No? Malinaw po yan. Ngunit ang Diyos ng lahat ng biyaya na siyang tumawag sa atin sa kanyang walang hanggang kalwatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pagkatapos na kayo'y nagtiis ng sandaling panahon, ay gawin kayong sakdal, matatag, malakas, matibay kayo. Sino ang nabibigay niyan? Si Lord. Diba? Hindi naman ang tao. Sa totoo lang ang tao, pinapahina ka pa nga eh. Tama? Dinidiscourage ka pa nga eh, mga kapatid. No? Okay? Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Lord. Di po ba? Eh, dyan ka naman dumadalo eh, napakakunti lang dyan. Di totoo yan. Yeah? Di ba, panghihina yan sa atin, tama? Pili tayo na hinihila pababa. Tama po? Pero tandaan po natin kung bakit tayo natili pa rin dito. Dahil si Lord ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi po ang tao o sino man, mga kapatid. At tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Hindi po sa tao tayo naglilingkod. Amen po? Kasi kung sa tao tayo naglilingkod, matagal na po tayong wala na sa Diyos. Pero bakit tayo nanatili? Hanggang ngayon, nawa biyayain pa tayo ng Diyos hanggang na tayo po'y mawala dito sa mundo, naglilingkod sa Lord. Sapagkat dahil po sa kalakasan na binigay ng Diyos sa atin. Malakas po ba tayo ngayon? Malakas po tayo, kapatid. Ang nagbigay po niya ng Diyos. Hindi po sarili natin. Amen po? Dapat lagi natin yan i-deny ang sarili natin. Dapat lagi po ang Diyos. Ang bigyan natin ng karangalan, bigyan natin ng credit, hindi po utang. Hindi po St. Martin. Hindi ASA. Yung mga lending. Hindi po utang. Dapat i-acknowledge natin siya lagi sa buhay po natin. I-recognize natin ang kanyang mga ginagawa sa buhay po natin, mga kapatid. Sapagkat siya po ang nagpapalakas sa atin. John chapter 14, mga kapatid, verse 27. John chapter 14, verse 27, mga kapatid. Ano sabi po dito? Sabi po dito, peace I live with you. Sabi po ng Panginoon, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Tingnan niyo po. Sabi ng Panginoon, kapayapaan ang aking iiwan sa inyo. Kaya nagbibigay sa atin ng kapayapaan yung Diyos. Nang kapayapaan po ito, walang katumbas, hindi kayang bilhin ng kayamanan sa mundo. Diba? Yung matulog ka lang na payapa ka, ang sarap. Tama po? Mamuhay ka lang na payapa, ang sarap. Walang gumagambala sa iyo. Meron kang peace of mind. Mga kapatid.
Kaya sabi ni Lord, peace I leave with you. Kapayapaan ang aking iwan sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. O di ang kapayapaan natin galing sa Diyos, tama? Kasi ang kapayapaan po ito, ang nagbigay po sa atin, ang Diyos. Ano ba po sabi dito mga kapatid? Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi kaya ibigay ng makamundo, mga sanlibutan na mga bagay, ang kapayapaan po. Hindi kaya ibigay ng tao ang kapayapaan. Amen? Ang binibigay ng tao, puro problema eh. Di ba? Ang binibigay nga ng tao, puro ano po yan? Puro kaguluhan. Pagka nakikinig ka ng balita, puro patayan. Tama po? Puro kaguluhan yan, mga kapatid. Puro kasamaan na mga ginagawa ng mga tao. Wala akong kapayapaan po dyan, mga kapatid. Ang tunay na kapayapaan ay atin pong masumpungan sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya, the reason why na tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Para patuloy din ang kapayapaan na binigay po sa atin. Tama? Tuloy-tuloy din mga kapatid. Kaya, subukan mo, huminto ka sa Lord. Hinto na rin ang kapayapaan. Tama? Kasi huminto ka na eh. Tumigil ka na sa paglilingkod sa Lord. Kaya po ang paglilingkod sa Lord dapat walang tigil po yan. Tuloy-tuloy po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, lifetime ang paglilingkod sa Lord. Kailangan mo ba ng kapayapaan lifetime? Pues, maglingkod tayo sa Lord ng lifetime. Amen? Hindi po isang buwan lang, hindi isang taon lang, hindi 10 taon lang, kundi lifetime. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka dito sa mundo, dapat maglingkod tayo sa ating Panginoon. Masarap po ba maglingkod sa Diyos? Masarap po, mga kapatid. Napakasarap po. Napakasarap mahalin ang Panginoon. Amen? Okay? Napakasarap po mahalin ang ating Diyos. Kaya ano ba pong sabi dito? Sabi po ni Lord, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag hayaan ang puso ninyo ay mabagabag, ni hayaang ito ay matakot. Ayaw po ng Diyos na ang puso natin mabagabag. Magkaroon ng trouble sa buhay po natin. Kaya, malinaw pong sabi ni Lord, sa pamagitan po ni David, He shall strengthen your heart. Siya po ang nagpapalakas, nagbigay sigla ng ating pong mga puso. Number 3. Psalms chapter 31 verse 24. Una, sabi ni Lord, be of good courage. Pangalawa, He shall strengthen your heart. Number 3, all ye that hope in the Lord. Sa Tagalog, lahat kayo na nagsisiasa sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo na ang pag-asa natin ang Diyos? Siya po ating pag-asa. Yamang ang Diyos ang siyang pag-asa natin. Naniniwala din po ba tayo na dapat tayo ay aasa sa Diyos? Aasa po tayo sa Diyos, kapatid. Siya lamang po ang ating inaasahan. Wala na pong iba. Wala na pong iba, mga kapatid. Siya po ang ating inaasahan sapagkat alam po natin na magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay po natin. May imposible pa sa Diyos?
Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Magagawa niya ayon sa kanyang kalooban. Huwag mo lang turuan ang Diyos. Amen? Bakit? Kasi mas matalino ang Diyos sa atin. Amen po? Mas alam ng Diyos ang mga bagay na kailangan po natin, mga kapatid. Okay? Kaya nga po, Philippians chapter 4 verse 19, sabi ni Lord, sa pagitan ni Pablo, "But my God shall supply all your need." Hindi sinabi ni Lord, ngunit ang Diyos ang magsusupply sa iyong luho. Hindi ho sinabi na luho ang isupply. Tama po? Ano pong isusupply ni Lord? All your needs. O di, pag sinabi all your needs, ibig sabihin dapat meron kang contented sa buhay. Tama? Contentment sa buhay. Okay? Malinaw po yun na si Lord ang nagsusupply ng mga pangailangan po natin. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, iasa natin lahat sa Lord. Tama? Huwag nating iasa sa asa na lending. Di ba may asa na lending? Huwag nating iasa doon. Huwag nating iasa kaninong tao. Iasa natin sa Lord. Mga kapatid. Ang paglilingkod natin, iasa natin sa Lord. Sapagkat kapag na ito po ay iasa natin sa Lord, ang mga bagay na ito sa buhay po natin, sigurado po, maging matagumpay ang buhay po natin dito sa mundo, dito sa lupa na atin pong ginagalawan po, mga kapatid. Lahat kayo na nagsisiasa sa Panginoon. Lahat naman nagsisiasa sa Diyos, dapat, sabi ni Lord, kayo'y mga pakalakas. Diba? Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay malakas po, mga kapatid. Even our eternal life, siya po ang ating pag-asa. Basahin po natin sa aklat po ng Titus chapter 1. Okay? Titus chapter 1, verse 2. Dapat po natin ito makita na maging ang ating walang hanggang buhay, siya din po ang ating pag-asa. Mga kapatid, hindi po yung tao na nagpapatanggap o tao na nangangaral, hindi po. Ang Diyos, sabi po dito, Titus chapter 1, verse 2, "In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began." Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang tao nagsisinungaling, ngunit ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Because God is a holy God. Banal po siya, mga kapatid. Kailan daw niya pinangako? Before the world began. Bago pa nagsimula ang daigdig o ang mundo, pinangako na po ng Diyos. Ano kanyang pinangako? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Naniniwala ba tayo na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Amen. Hindi po ang pastor. Hindi ang mga ngaral. Diba? Hindi dahil sa ginagawa natin. Ang ginagawa natin, bunga na po yan.
ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Titus chapter 3 verse 7. Anong sabi pa po dito mga kapatid? Titus chapter 3 verse 7. Sabi dito, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Na bilang binigyang katwiran sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tingnan niyo po, biyaya uli ni Lord. Lahat po yan, biyaya ng Diyos. Tayo ay dapat na magawang mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pag-asa natin. Dapat lamang na tayo pong lahat ay aasa sa Diyos. Amen po? Umaasa ba tayo sa Diyos? Amen. Aasa po tayo sa ating Panginoon. Ano pa? Yung kanyang mga salita, nagbigay din po sa atin ng pag-asa mga kapatid. Romans chapter 15, basahin po natin. Romans chapter 15, verse 4. Sabi po dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Tingnan niyo po. Kaya sa pagitan po ng mga salita ng Diyos, ay nagkakaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Ang pag-asa natin, ang ating Diyos, at dapat po tayong umasa sa ating Panginoon. Kaya nga po, isinulat ito. Sabi po ni Pablo, malinaw po, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat para sa ating ikatututo. Tandaan po natin, natuto tayo sa salita ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, natuto tayo sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun, sa pamamagitan daw ng ating katyagaan at kaaliwan ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang tatlong bagay nito na dapat po natin makita sa ating paglilingkod, na tayo dapat una, magpakalakas sa ating Panginoon. Sabi ni Lord, be of good courage. Kayo'y mga pakalakas. Even our physical and spiritual life, dapat maging malakas po tayo sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Pangalawa, He shall strengthen your heart. Tingnan niyo po, no? Kaya nga po, napakahalaga yung ating connection po sa ating Panginoon. Number 3, all ye that hope in the Lord. Yung ating conclusion mga kapatid, Romans chapter 12. No? Kahit sa conclusion natin, talata pa rin ng ating Panginoon, o salita pa rin ng Diyos. Sabi po dito, Romans chapter 12 verse 12, rejoicing in hope. Anong sabi ni Pablo? Rejoicing in hope. Nagagalak sa pag-asa. Nagagalak ba tayo? Amen. Dapat tayo magalak. Sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa sa buhay. Amen po? Kaya
Kaya dapat tayo umasa lahat na kailangan natin. Iasa natin sa Lord. God shall supply all our needs. Malinaw po yan mga kapatid. Spiritual man na bagay, material man yan, lahat na aspeto sa buhay po natin, kapatid, iasa po natin sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, rejoicing in hope. Dapat tayo magalak sa pag-asa. Patient in tribulation. Tingnan niyo po. Malinaw po. Matyaga sa kapighatian. Kasi ang paglilingkod may kasamang kapighatian. Kaya dapat tayo maging matyaga. Mga kapatid. Pag may mga kapighatian, huwag tayong bumigay. Amen? Kasi nandyan si Lord eh. Kaya marami naman Kristiyano na bumibigay sa paglilingkod. Kasi akala nila, kaya nila ang mga problema. Suliranin, pagsubok sa buhay. Akala nila, kaya nila. Hindi nila alam, si Lord ang siyang may kakayanan na mag-ayos ng lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Kaya sabi ni Lord, rejoicing in hope. Diba? So malinaw yan, magalak tayo sa pag-asa. Patient and tribulation. Continuing instant in prayer. Magpatuloy sa ating mga panalangin. Mahalaga yung ating panalangin po, mga kapatid. There is power in prayer. You know why? Sapagkat ang ating Diyos ang siyang very, very and most powerful God. Kaya may kapangyarihan ang panalangin po. Kasi dumudulog ka sa Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Nawa po, ang tatlong bagay na ito, napakahalaga na makita ho natin at atin pong itong maisa pamumuhay sa araw-araw po nating buhay na ang ating pagkukonekta sa Panginoon ay mahalaga. Makita ho natin ang mga kabutihan po ng Diyos, ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang umaga at ang Diyos ang siyang nabigyan ng karangalan. Amen. Dahil lahat po ay